Oh, mga kakabsat, alam mo naman natin, problemado itong mag-asawang Sara at saka Man Scarpio. Naku, mga kakabsat, nagpa-presscon na naman. Diyan sila magaling sa presscon. O sige, pakinggan natin ulit si Attorney Enzo Recto. Pasok, Attorney. At, yan, at syempre, sa mga bagong pasok sa inyo, at saka silent viewers, at saka team replay, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga kapsat. Baka naman. Maraming salamat. Alright, here we go. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nitong araw na ito, nag-press ko naman yung mga abogado ni Man Scarpio, mga kabunyog. Nag-press con yung mga abogado. Ito yon. Yan. Nakita nyo? Yan yung abogado. Itong si Attorney Neil Abayon, yung nasa kanan, vlogger din yan na lawyer. Yan, nagladlad na ngayon. Dati hindi pa yan naglaladlad na DDS siya. Neutral pero nakikita ko na DDS talaga. DDS talaga? DDS talaga. Akala mo nung dati pag nagsasalita, neutral. Akala mo ano siya, hindi bias. Akala mo ano siya, independent mag-analyze. Ano? Yun pala. Parang pinapakita niya lang daw yung batas. Di ba? Yan yung nasa kanan. Si Attorney Neil Abayon. Mayroong vlog yan. Mayroong vlog yan. Political, ano din yan. Nagbibigay ng mga analysis tungkol sa batas. Pero pag nagbibigay siya ng analysis, nung una, kunwari, ang packaging niya sa sarili niya, hindi siya DDS. Ano daw siya, fair siya sa kanyang mga analysis at commentaries. Ngayon, lumabas ang kulay. Nagladlad na ng sarili niya. Ayan, nasa kanan. Ang press ko na yan ay para sa mga, yung kay Man Scarpio, sinasagot nila yung issue ng AMLAC, yung sa Anti-Money Laundering Council. Sama niya sa pagharap sa press con, yung nasa kaliwa, yan si Attorney Danao. Abogado yan ni Man Scarpio. Itong nasa kanan, siya naman daw ang spokesperson ni Man Scarpio. Itong si Attorney Neil Abayon. Anyway, nagpipilit kanina sa press con, pinipilit sa press con kanina nitong mga abogado ni Man Scarpio. Itong dalawa, yan yung humarap. Attorney Danao yung nasa kaliwa na yan, Attorney Neil Abayon yung nasa kanan. Ang sinasabi nila, blatant lie daw. Blatant lie. Lantaran daw, hayagan daw na sinungalingan yung AMLAC, yung pinakita ng Anti-Money Laundering Council noon sa Justice Committee hearing noong April 29. Yan mga kabunyog, mga kababayan. So yan, ang sabi nitong dalawang abogado ni Man Scarpio, sinungaling daw ang Anti-Money Laundering Council. Yon, blatant lie. The 6 billion is fake and a lie. Wala siyang ganong pera. Okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Hindi daw totoo yung mga sinabi. Ay di ba kasi doon sa presentation ng AMLAC, yung executive director ng AMLAC, si Attorney Ronel Binaventura, i-present niya yung mga suspicious transactions, saka covered transactions sa account ni Sara Duterte, saka account ni Man Scarpio. Nang tinotal yon, yung mga suspicious at covered transactions, 6.77 billion. 6.77 billion, mga kabunyog. Ngayon, ang sinasabi nitong dalawang abogado ni Man Scarpio, nag-press con sila ngayong araw, ang sabi nila, kasinungalingan daw yung present ng AMLAC. Blatant lie daw yun. Kaya ano daw yun, mga kabunyog. Sabi nila sa press ko nila, may present silang PowerPoint. Ganito. Sige, ipakita natin yung present nila. Ito yung present nila, mga kabunyog. Ayan. Ang nag-present nito, yung si Attorney Danao. Yung abogado ni Man Scarpio. Ayan sige, pakita natin. Ano yung paliwanag nila? Sige, para tayo naman dito kung anong paliwanag nila, di sabihin natin. Ito yung presentation kanina, mga kabunyog. Sabi dito, courtesy Kamuning Bakery Cafe, May 4. Ngayon lang yan. Ang sabi dito, yan, tingnan nyo ang
In-example nito ni Attorney Danao, halimbawa daw, nag-deposit sa account, 100. Zero ang withdrawal. Di ang balance daw niyan, 100. Ngayon, nag-withdraw ng 100. Withdraw. Debit yan, yung pula. O di ang balance na ngayon, 0. Nag-deposit na naman ng 50. Yan yung green. Di ang balance na ngayon, 50. Nag-deposit na naman ng 50. Di ang balance na ngayon 100. Nag-withdraw o debit 100 yung pula, ang balance na 0. Kaya ang number of transactions ay 5, ang total transaction amount is 400, pero ang balance is 0. Yan yung sinasabi ng mga abogado ni Mans Carpio. Kasama na yung spokesman daw na si Attorney Neil Abayon. Ano ang pinapakita nila? Ang flinag daw na transactions, di ba? Maraming transactions yung flinag doon kay Mans Carpio at kay Sara. Ang total daw na transactions na amount ay 6.77 billion. Pero hindi naman daw talaga 6.77 billion ang pera doon kasi lumabas pumasok. Kaya lang ang ginawa daw, tinotal yung lumabas at pumasok, kaya lumaki, naging 6.77 billion. Parang katulad nito. Ang pumasok ay kunti lang naman ang mga amount, kaya lang nung tinotal yung transaction amount, 400. Kaya malaki, pero ang totoo, wala ng balance, 0 na. Yan yung pinapaliwanag ng abogado ni, yung mga abogado ni Mans Carpio. Anong sagot natin dyan? Unang-una, ang mga halimbawa ninyong ipinakita, 100 pesos, 50 pesos. Kung pinag-uusapan natin, 6.77 billion. Tama. 6.7 inflow at outflow, ang laki pa rin ng 6.77 billion. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Okay, assuming na ang ginawa ng AMLAC, tinotal yung inflow sa ka-outflow. Okay? Pero, ang laki pa rin ng 6.77 billion. Saan sila kumuha ng ganyang pera? Ano ba naman ang trabaho ni Sara? Sa gobyerno lang yan. Vice Mayor, Mayor, Vice President. Si Mans Carpio, low practice. May ganun kang karaming transactions? Huwag nyo nga kaming pinagluluko. At saka, yan? Ngayon, sige, makikita natin yan sa hearing sa Senado, yung sa trial. Ang hamon natin dito sa mga abogado ni Mans Carpio, kasama na sila Attorney Abayon, huwag kayong mag-o-object doon, Pag nag-motion yung prosecution, buksan yung mga bank accounts ni Sara at ni Mans para magkakitaan talaga. O sige nga, huwag kayong mag-o-object. Para wala na tayong maraming usapan, ipakita yung bank accounts ni Sara at saka ni Mans Carpio, buksan doon sa hearing sa Senado. Yun. Yun, bubuksan talaga yung attorney, no? Pwedeng gawin sa Senado. Diyos ko, Lord. Mauhubaran pa naman lalo itong magkapatid. Mag-asawang to. Yun lang ang hamon natin. Para wala na tayong maraming usapan. Pinagluluko nyo ang taong bayan. Magbibigay kayo ng presentation, 100 pesos, 50 pesos. Kaya ang pinag-uusapan dito, 6.77 billion. Kahit pa sabihin mong tinotal yung inflow at outflow, laki pa rin nung 6.77 billion. Agree. Ngayon, ang hamon namin sa inyo, pagdating sa Senado, huwag kayong mag-o-object. Huwag kayong mag-o-object na buksan yung bank account. Para magkasubukan. Tama. Diba? Mag-motion doon yung prosecution. Buksan yung mga bank accounts ni Sara at ni Mans Carpio. Sigurado mag-o-object kayo eh. Doon tayo magkakasubukan. Kung totoo yung sinasabi nyo. Diba? At saka, huwag nyong anuhin ang AMLAC. Sasabihin nyo, sinungaling ang AMLAC. Anti-money laundering council yan. Yan yung trabaho talaga nila. Expert sila sa ganyan. Exactly. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, kahit anong gawin nila ngayon na pagtatakip.
kahit anong pagtatakip nila, wala pa din. Bistado na eh. Diyos ko Lord Rudy. na yan. Ha? Tualis, naniniwala ang taong bayan dun sa AMLAC? Nalula ang taong bayan sa nakitang pera. Attorney, 82% sa survey, mga Pilipino, 82% na mga Pilipino naniniwala sa siniwalat ng AMLAC report. Kaya nga nagulantang, di ba? Putra, 6.7 billion yan. Diyos ko po, Rudy. Anak talaga ng kamote. Itong mga garapatang panatiko na hanggang ngayon, bulag-bulagan pa sila. Talagang kwan na. Wala tayong magagawa. Panatiko nga, di ba? Diyos ko po. Na pinag-uusapan. Kahit pa sabihin, ang argumento lang naman nila nakuha ninyo mga kabunyog, pinutal daw kasi yung pumasok saka yung lumabas, yung inflow saka outflow. Dapat daw hindi ganun. Assuming pa na ganun nga. Okay, ganun. Pero ang pinag-uusapan, 6.77 billion. Ay kayo, yung binigay nyong example, 100 pesos saka 50 pesos eh. Saan galing yung mga labas-pasok na transactions na yan? Bakit ganun kalalaki ang mga transactions? Ano ba ang ano? Bakit mayaman ba sila, Sara? O, ang trabaho ng pamilya nila, ano lang naman si Duterte? Prosecutor, pagkatapos na maging prosecutor, vice mayor, tapos naging mayor. O ilang taon na mayor, o kahit pa ilang taon ka ng mayor, congressman, kahit pa presidente ka ng Pilipinas, o layamang ka ba ng ganyan? Huwag nyo nga kaming pinagluloko sa ganyan. Hindi sa totoo lang. Kaya nga ang hamon natin ganito. Ipakita nyo na lang sa hearing sa Justice Committee, ay sa Senate, sa trial. Huwag kayong mag-object kapag minosyo na ipakita yung bank accounts, ha? Oh, yun lang. Yun lang. Yun yung pinaka-importante doon. Oh, makita natin yung bank accounts. Oh, doon magkakasubukan. Ha? Bunyog, halikan na kasama. Ay nako, attorney. Yan ang kinakatakutan nila, ang makita mga bank records nila. Diyos ko po, Rudy. Di ba Allen Valencia? Ay my goodness. Bobo din yung mga nagpapaliwanag kung bakit pinapaliwanag sana yung totoong deposit o di naintindihan. Yun na nga, Carl. Pero mag-example sila, 100 pesos. Ang pinag-uusapan sa AMLAC, 6.7 billion. Ilan yung naiwan? I-minus mo yung outflow sa inflow nila. May naiwan pa rin na almost 3 billion. 2.8 or 2.9 billion pa yung naiwan. Grabe din, no? Tapos i-example mo, 100 pesos. Walang mangyayari. Patawa talaga itong mga attorney nila to. Na dati, actually yung binabanggit ni Attorney Enzo. Kwan yun? Si attorney, napapanood ko rin yun. Kasi noon sabi nila, kwan lang siya, neutral. Wala siyang pinapanig. Ngayon, kitang-kita, abogado pa mismo ni ni Man Scarpio. Diyos ko Lord Rudy. O siya, next topic tayo. Diyos ko Lord. Ako po, mag-iiyakan, magharapatan na naman. Oo.